Maniniwala ba kayo sa bagong statement ni Risa Hontiveros mga kadonatics na wala daw siyang credit card? Actually, ako maniniwala ako mga kadonatics. Pero, bago ako magbigay ng opinion ko, panonoorin muna natin yung video. At eto mga kadonatics, bagong rumors ng kodeta sa Pilipinas. Nako naman, pinag-uusapan ngayon kung anong mangyayari pag magkaroon ng kodeta. Eto mga kadonatics, papanoorin natin. Dito muna tayo kay Hontiveros mga kadonatics. Paano niyo po na ipaliwanag or na-share sa kanila na ganito yung buhay na kailangan alam nila yung budget? Oo. Well, nung naging solo mama ko, kinancel ko yung credit card namin nung late husband ko. Then, yung balance nun, binayaran ko on installment every month hanggat zero na. Then, hindi na ako kumuha ng credit card ulit. Actually, until today, wala pa akong credit card ulit. Sabi ko sa mga bata, cash economy tayo. We will live within our means. We will live within my sweldo, yung pension ni Papa, no? Yung allowance mula sa Planet Dive para sa mga partners. So, ganun lang. And so, sila naman, they grew up like that. And I think and I hope na pinapractice din nila yung ganyang living within their means, simple lifestyle hanggang ngayon. Saka binibigyan ko sila ng allowance noon and they had to live within that also. Ay, nakakatuwa naman itong si Virus mga kadonatics ha. Nakakatuwa talaga. Parang scripted talaga yung tanong. Parang sinabihan na ahead of time, okay, tanungin mo ako ng ganito ha. At nung tinanong siya mga kadonatics, diretso sa camera. Nakatingin agad sa camera mga kadonatics instead sa nagtatanong. So, yeah, some kind of stage talaga yung tanong na yon. But anyway mga kadonatics, maniniwala ako na wala siyang credit card. Bakit? Para ano pa? For what reason mga kadonatics na need mo ng credit card? Kung sabi nga niya doon sa interview, cash basis na lang daw sila mga kadonatics. See? Ang dami mo ng pera, magkuha-kuha ka pa ng credit card. Ang credit card mga kadonatics, doon lang yan sa mga taong mahilig mangutang. Ay nako, bakit mangutang? Kasi kulang yung budget. Eto, nako naman, billion ang budget nito mga kadonatics. For what reason she still have to file for a credit card? Di ba? Wala na. Ganon talaga mga kadonatics. Simulat nabisto yung insertion niya sa na 3.3 billion pesos mga kadonatics. Ang laki talaga. Ang dami niya mga interview ngayon. Naglapas pa ng SALN na 18 million lang yung kabuuang wealth niya. Maniniwala kayo? Ganitong tao mga kadonatics nagtanim witness para idiin si Kibuloy? Tapos eto, maniniwala kayo? Nako, of course, may kapanipaniwala sa sinabi niya. Yung credit card mga kadonatics, yun lang talaga. Wala nang iba. Kawawa itong mga, ay nako, ang virus talaga mga kadonatics sa lipunan. Magbasa nga tayo ng anong tugon ng mga tao. Eto mga kadonatics. Okay. Actually mga kadonatics, may Nebur page tayo na nasa 20 followers pa lang ata. Baka gusto nyo bisitahin. Yeah, I would be so grateful mga kadonatics and honored kung ma-follow nyo ako. 23 followers pala tayo. Di na maalis sa mga videos mo ang ginawa mong korupsyon. Hindi kami bobo. Comment ko yan. Okay, page niya to. Ay talagang scripted yung tanong. Senator Ree, pag nakita po tayo, lilibre kita ng milk tea. Ay nako, nakaka-stress mag-isip ng bayarin kaya mas maganda walang credit card. Kung ano na lang ang meron yung ang pagkasyahin. Ay talaga naman mga kadonatics, kung overflowing na yung pera mo, ba't ka pa mag-credit card for what? Ay, di ba? Halos mga supporters niya dito mga kadonatics, kaya ba't ka mag-credit card, ma'am? May 18 million ka na. Di ba mga kadonatics? Same pala sila ni VP Lenny na byuda. Pag galit ka sa kaibigan mo, bigyan mo ng credit card. Anyway mga kadonatics, mga followers niyo mga kadonatics, halos trolls or blind followers. At dito tayo sa bagong news mga kadonatics. October 24. Anong mangyayari pag magkodeta sa Pilipinas? Kasi may panibagong rumors mga kadonatics sa kodeta.
Sinabi na po ni Secretary na mukhang may mga nambubuyo talaga at may nagsasabi Sino na ba? oo na i-take over na ng militar. Kapag nagkataon, Dok, ano ang mapapala ng Pilipinas? Ano ang magiging mukha ng Pilipinas sa labas kapag ganito po ang nangyari? Yan. Yeah, unang-una Robert, maganda yan na in-acknowledge ng Secretary of Defense at ng AFP Chief of Staff, no, na meron ngang mga umaalingaso dyan na balita na meron ngang tangka, at ito'y mainly are coming from retired ranks of the armed forces, so ito yung mga retired generals and other officers, hindi maganda, Robert, ang magiging Opo. kahihinat na natin dito, lalong-lalo na kung pakikinggan ito ng sandataang lakas natin. Maganda po, napakaganda. Dahil nga ang posisyon ng Pilipinas is nag-a-advance tayo ng rule of law eh. Mhm. Ito ay konektado dito sa ating paninindigan sa ating mga maritime zone sa West Philippine Sea, at ang pinakamalaking natin diyan, pinakamalaking rason natin diyan is the prevalence of the rule of law. Ngayon, kung dito sa Pilipinas ay gagawin ng military yung mga extra-constitutional activities na ito, sirang-sira ang imahe ng Pilipinas, hindi lang dito sa ating bansa, pati na sa buong mundo. Hindi ko pa binabanggit diyan, Robert Opo. and Miss Doris, yung yung mga commitment sa atin ng ating mga kaalyado, na magbibigay sila or tutulungan nila tayo sa ating security at economic needs. Para sa akin mga kadonatics, mas okay na masira yung Pilipinas kaysa masira yung kinabukasan ng ating generation or even the next generation mga kadonatics. Kasi ngayon pa lang mga kadonatics, sirang-sira na yung Pilipinas. Wala nang pwedeng sirain pa. Kaya mas maganda pang magkodeta mga kadonatics. Yung pananawagan ni Tatay Digong noon na dapat the armed forces of the Philippines, mga kadonatics, ay have to stand against the corruption. Hindi yung pinaprotektahan nila. Pero ang nangyari ngayon, yung pang punot dulo, si Marcos yung punot dulo mga kadonatics, yung pangalawa na si Tambaloslos, nako mga kadonatics, na-promote pa. Pinomote ng armed forces of the Philippines. Can you imagine? Ikaw ang tinuturo ng witnesses na grabe billion yung kinuha mo, kinurap mo. Tapos, eto mga kadonatics, yung Armed Forces of the Philippines, pinomote pa siya. Pagkaya, talaga, sana yung hustisya. Kaya, kung may pagkakalasban, nako, susuporta ako mga kadonatics. Mas maganda pang masira yung Pilipinas for the betterment kaysa masira sa mga demonyong mga kadonatics. Lahat ito ay back to zero na naman tayo, Robert. Nakakalungkot mang sabihin, back to zero tayo, dati mawawalan ng tiwala sa atin yung ating mga kaalyado. Tungkol sa sa ekonomiya, anong magiging implikasyon niyan kapag tayo ay nagpakubkob talaga, kung umiral ang isang junta. Military junta. Oo. Natural, Miss Doris, yung mga mamumuhunan dito ay magdadalawang isip. Hindi lang dalawang isip, baka tuluyan ng umatras, ito bago pumutok itong corruption scandal na ito, papunta na ang Pilipinas sa mataas na credit rating Opo. May double B yata tayo, pupunta na tayo dun sa susunod na mataas, Okay. Ito ay BBM ata to. pinagpaliban dahil nga pumutok itong corruption scandal, Just imagine, Miss Doris and Robert, ano ang mangyayari sa atin kung may military junta? Definitely yung mga credit ratings natin ay sasadsad, at yung mga mamumuhunan dito ay tuluyan ng lilipat sa ibang bansa. Bakit ako pupunta sa Pilipinas? Ang gulo-gulo dyan. Di sa Vietnam na lang ako magpunta. O sa Indonesia, hindi ba? So, I don't think so mga kadonatics. Kasi pag mag-military junta, it means they are against corruption. Mas maganda ang mangyayari sa Pilipinas pag mag-take over sila mga kadonatics. Bakit? Kasi yung intention nila para kumalas ay napaka-clear mga kadonatics, against corruption. It means mas maganda yung hangarin nila kaysa sa gobyernong ito. Nilugmok na nga tayo mga kadonatics.
to tell you honestly, pag may pagkakalas or military huntang mangyayari mga kadonatics, I think they will give the leadership to the Dutertes, especially kay Inday Sara Duterte. Kasi yung mga retired generals, suportado ang mga Dutertes. Suportado mga kadonatics ang mga retired armies. Kaya kung may ganito mangyayari, ay talagang mag-take over si Inday Sara dyan. Of course, backed by the Filipinos, majority of us. So, maganda ang mangyayari. Kaya, I don't think itong analyst na to mga kadonatics is, I think he's being biased and pathetic at the same time. Malaking dagok sa atin ito. Sana maunawaan ito ng ating mga mamamayan at mga miyembro ng armed forces. Sorry, partner. Go. Idugtong ko lang po doon sa tanong ng partner ko doon sa anong magiging komento ng mundo sa atin. Saka kapag under military junta tayo, kikilalanin ba tayo? Kikilalanin ba yung mga polisiya natin? Makikipag-trade pa ba sila sa atin? Oo. Yun nga yung malaking problema diyan, ano? At saka hindi naman magic 'yan, Robert, ano? Hindi naman pagka sinabing military junta, everything will be bed of roses from now on, ano? Malaking transition 'yan, no? Baka ilang buwan 'yan at more than a year, no, na nagta-transition tayo, no? At this point, no, na nauungusan tayo ng mga karatig bansa natin at meron tayong katunggali na napakalakas dito sa West Philippine Sea. Ito ay magiging regalo sa kanila, no, kapag ito ay natuloy, no, para mo nang sinabing ay baksak na ang Pilipinas, knockout na, no. Kaya kailangan, no, ang military kasi ay part ng mga institutions ng ating bansa, ano, at nakikita natin ngayon na pinapagana ang mga institusyon, ano, at masugid nating tinitingnan yan, binabantayan, at kailangan paganahin natin ito, no? At ang armed forces ay merong mandato yan na protektahan ng ating mga institusyon, protektahan ng estado. So, protektahan yung mga satanas na mga magnanakaw. Baka yun yung mandato nila. Kasi, nahulugan din, nabayaran mga kadonatics. Kailangan gampanan nila yan. Pero Prof, hindi lang naman partner, ano, yung mga Professor, galing doon sa mga ay mga retired generals na medyo nagchichismisan umano na ay pag mag-turn magkubkob ng gobyerno. Meron din po yung mga private citizens natin, particular yung mga Gen Z, ay medyo kumukulo-kulo na po rin sila dahil nga po sa mga nangyayaring political dito sa atin. Sa palagay ninyo, anong level naman po ng paghihirap ang kakaharapin natin kung yan ay nagsabay-sabay na? Yun nga, kabit-kabit po yan, ano? Total chaos po yan for us, ano? Anong klaseng background na sound meron sila? Wag po nating kalimutan na meron din tayong mga millennials at Gen Z na nasa ating sandatahang lakas at iba pang mga sangay ng gobyerno, no? Tao rin po sila, naapektuhan po sila nito. Okay? Ang aking pananaw po dyan is bigyan natin ng pagkakataon na gumana yung ating mga institusyon. Nako, wala na nga. Kaya nga mag-military takeover, wala na. No, lahat po tayo talo rito eh. Kapag ginamitan po natin ito ng extra-constitutional, lahat po tayo talo. Okay, sigurado, hindi naman po lahat, pero merong makikinabang dyan, I'm sure, ano? Alam niyo na po yung ibig kong sabihin, ano? Nice. Ay talaga naman mga kadonatics, napaka-bias nito. Bias to the administration. Ilang karamihan po sa atin dito, talo talaga. No, babalik po tayo dun sa ating stage nung natatandaan niyo po nung early 2000 na papalit-palit sobrang dami po ng mga coup attempts, no? At baka maging banana republic po tayo nito at totally mawawalan po tayo ng credibility sa buong mundo kapag ito po yung nangyari. Anong klaseng professor ng mga kadonatics na mas worse nga yung government ngayon compare nung early 2000s na sila Estrada or sila Macapagal mga kadonatics? Mas maganda, economist pa nga yun si Gloria Macapagal, mas gumanda yung economy natin. Eto mas worse, tapos sinasabi mo babalik tayo doon. Pagkabugok mas okay pa na walang mga Marcoses, di ba? Ay nako mga kadonatics, I cannot actually still now believe na ganito ang nangyari kay BBM.
Kasi grabe talaga yung suporta ko mga kadonatics. Nakikipag-away talaga ako sa comment section during the campaignings. Kasi ang daming mga kakamping and dilawan na umatake sa mga Marcoses that time. Ay nagsanib pwersa sila. Ngayon mga kadonatics, dahil si BBM ay nakapag-alyado sa Duterte, ay talagang grabe yung suporta natin. Pero so sad na ganito yung pinagkatitiwalaan natin dati mga kadonatics, naging ganito siya. Sayang talaga. Oo. Pero ano ang pwedeng gawin? Kung ganyan nga po ay kumukulo-kulo na, ano kaya ang matinding pwedeng mangyari para makapagkumbinsi sa lahat na hindi ito ang solusyon? Yan ang solusyon, wala na. Maganda po yan, Miss Doris, ano? Sabi ko nga po kanina, bigyan natin pagkakataon na gumana ang ating mga institusyon. Ngayon po, nakikita natin yung ICI ay nag-iimbestiga at sa tingin ko ito yung magra-wrap up na. Pulpol pala ito ng professor mga kadonatics, walang silbi. Tingnan nyo, saan kaya ito galing? May bago po tayong ombudsman na sa aking palagay ay talagang committed. Dito po Piset. Ay nako mga kadonatics. sa pagka-uncover ng mga anomalyang ito at yung punot dulo ng mga anomalyang ito, nakikita na po natin na kabilat kanan po ang pagpa-file po ng kaso. Ito po ay magandang senyales po ito, no, na umuusad po yung ating mga institusyon. At bigyan lang po natin ng konting space ito, pero bantayan po nating mabuti. No, pagpatuloy po natin siguro yung mga kilos protesta, kaya lang po sa mapayapang paraan, no, para makita rin po ng ating mga leaders, ang ating gobyerno, na ang taong bayan ay talagang committed dito, no, at sincero po ang intensyon ng karamihan po pagdating dito sa corruption. Wala nang ang silbi ngayon ang peace rally mga kadonatics kasi hindi naman sila nakikinig. 'Di ba? Ilang beses na tayong nagrarally, may nangyari ba? Ha? May changes bang nangyari mga kadonatics? Wala, hindi nakikinig itong si Marcos. Wala na talaga mga kadonatics. It's like independent office na lang yung Malacanang na para bang lahat ng mga hinaing sa labas niyan ay talagang wala na silang pakialam. Ay nako. Prof, sabi po ni General Browner, ang CIDG, pinag-aaralan na daw yung mga kaso na pwedeng ipataw doon sa mga retired generals. Ganyan ba? Oo. At sa iba pa na nananawagan ng pag-aaklas laban sa gobyerno. Makatutulong ba yung mga ganito para pigilan yung hindi magandang posibleng epekto sa atin ng mga ganitong activities? Ako po, sa aking opinion, kung talaga pong may ebidensya, kasuhan niyo po yan. Ang lalaki po ng mga pensyon yan eh. Ako. Pero niyo po, Ay nako. Jealousy kills mga kadonatics. ang lalaki ng pensyon tapos nananawagan para magkagulo tayo, i-undermine ang gobyerno. Hindi niyo po alam Dapat kung kaninong naratibo na ang hinahawakan ng mga ganyan eh, no? Yung mga ganyang naratibo po, mga pro-Beijing narratives po 'yan eh. No, para po i-undermine ang ating gobyerno. No, marami pong mga kamay na nakasawsaw na rito, no? Hindi lang po ito basta korupsyon. No, ginagamit po ito, sabi nga po ni Admiral Trinidad, no? Ginagamit po ito ng mga kalaban natin para po magkawatak-watak tayo. At kung ito yung mga retired mga officers na ito ay sumasali rito at pumipensyon pa. At kung meron din namang ebidensya, dapat po tanggalan ng pensyon to sa akin. Ikaw dapat wala kang salary. Ha? Putik, tanggalan ng pensyon, ha? Ni-risgo nila yung buhay nila during their time mga kadonatics. Tapos tanggalan mo ng pensyon ng ganon-ganon lang. Pagkabugok na professor na ito, saan kaya ito nanggaling mga kadonatics? Pumpalagay. Oo. Pero Prof, sa palagay ninyo, meron pa tayong pag-asa? Oo. Opo, meron naman po, no? Sabi ko nga po, gumagana po yung mga institusyon natin. Maaari po sa pamamaraan na hindi natin gusto, ibig ko sabihin nababagalan tayo, no? Pero ang mahalaga po diyan ay maging transparent po ang ating gobyerno. Ano po 'yan no? Hindi po dapat itago, no, yung mga proceedings po, for example ng ICI. Maaari maglabas na po sila ng mga reports. Ang ating pong ombudsman ay nangako ng swift action. Correct. No, bantayan po natin ito at medyo very interesting po ang mga pronouncements ni Ombudsman Rimulya. So, bantayan po natin ito. Alright. O sige.
Pakawala pala itong mga kadonatics ng administrasyon. Anyway, so eto mga kadonatics, sa right side sa ating screen, basahin lang natin. DPWH under investigation. Nako! Tingnan nyo mga kadonatics, akala ko ba hindi pa siya under investigation tong DPWH? Admin, burn it all down! Mafia move. Shinare to ni Dean Chase mga kadonatics, or parang ginawa niya. Mafia move mga kadonatics. Burn it all para walang ebidensya. Ganon lang kadali. Diba? DPWH under investigation ngayon. Mag-iimbestiga na sila mga kadonatics kung anong nangyari. Kung nasunog ba or sinunog or doon mamaya na lang yung flood control. May bago na naman silang nililihis na kaso mga kadonatics. Ganyan ang administration ngayon. Ang daming mga pakulo para lang hindi mapagtuunan ng pansin yung mga nangyayari talaga na corruption. Months na mga kadonatics at wala pang nakulong, wala pang hindi pa na-cancel yung visa ni Zaldico. Hindi pa na pa. What the heck? Di ba? Ganyan katindi si Junior. Anyway, mga kadonatics, ano sa tingin nyo? Please comment down below, babasahin natin yan. At please, don't forget to subscribe. Paabutin natin ng 100,000. Woo! By the end of the year. Thank you so much and God bless you mga kadonatics. Ingat palagi. Bye-bye.